Kita nyo naman. Yun no? Hi guys, welcome back again to my vlog. And for today's video, dahil summer ngayon, isa sa mga patok na gawain dito sa Japan ang barbecue. Nga pala ako gabi ni Papa nang sabi niya sa akin, maganda ko pupunta sa umise. Ngayong araw nga daw ay magbabarbecue. Nakatuwa nga pala kami sa may tent at dito sa may ihawan. Kagabi pa nga lang, i-prepare namin yung mga kailangan namin dali dito sa umise para sa barbecue ngayon. Ito nga at una namin nilagay itong tent dahil napakainit ngayong araw. Sinunod naman namin itong ihawan. Sabi sa akin nga pala ni Papa na bagong-bago nga pala to, kaya itong papansin natin nakatipa yung gilid ng kahon. Noong nakarang taon nga rin daw nila ito nabili, kaya itong papansin natin bagong-bago pa rin. First time pa lang nga ito gagamitin, kaya babasalin na daw ngayon. Goods na rin yung quality niya, goods na rin yung size niya. Isang patungan eh para sa uling, yung isa naman na mas malaki, ito para sa barbecue. At yung height rin ng ating ihawan eh, napaka-goods din niya para sa mga mag-iihaw. Hindi siya sobrang taas, hindi rin siya sobrang baba. At ito na nga, after 525,600 minutes, nabuo na namin ni Papa itong ihawan. Pagkatapos nga namin ma-setup yung tent at yung ihawan, pumunta naman kami ng home center. At pagpunta mo sa home center, ito bubungad sa'yo itong mga iba't ibang klase na sili. First time ko pa nga lang talaga makakita ng ganito, kaya na-miss din ako. Ito naman, sinabi rin sa akin ni Papa na sili daw to. Akala ko kanina yung mga cherry lang, yung pala sili. Ang cute yung tingnan, di lang natin alam kung cute din ang lasa or yung anghang. Nakakamiss nga lang talaga kasi first time ko makakita nito. Syempre hindi naman to yung focus natin. Kulang nga talaga yung mga upuan, kaya kailangan din talaga namin na bumili dito. Una nga namin napansin itong mga to, pero napakamahal. Maganda naman yung quality, pero maganda rin naman ang presyo. Sa mahigit 2.5 nga pala to sa peso, kaya napakamahal, isang piraso lang. Napansin ko rin itong mga bike na brand new, pero meron to na may mga nakikita na mga second hand. Nga lang, expect talaga natin kapag brand new, napakaganda talagang gamitin. Tinanong ko na rin pala kay Papa kung okay pa yung mga uling. Pag-isip-isip nga ni Papa na parang kukulangin yung uling, kaya bumili na rin kami ng 2 kilo. At dito naman sa taas, naka-display yung mga kailangan na gagamitin para sa barbecue. At itong hawak ko ngayon, na-miss ako kasi ito yung mga ginagamit na gel para sa pagpaparingas ng uling. Sabi sa akin ni Papa, maganda raw gamitin to kasi hindi nangangamoy. Siyempre tayo mga Pilipino, okay na tayo sa mga plastic na gagamitin. Nag-decide nga pala si Papa na 3 kilo na yung bilhin. At ito na nga, pagpasok natin sa loob, napakarami mga bulaklak. Una nga rin pala ng ubong dito, kaya yung mga Hapon bumibili na rin ng mga bulaklak. Inaali kasi nila to sa mga kamag-anak nilang yung panahon na nga rin ng bulaklak dito, kaya iba't iba talaga yung klase. Sa presyo, nagre-range siya na mula 9,000 hanggang 1,500. At dito sa section na to, dito yung mga mura. Kaya budget ka nga lang talaga, napakaganda mamili. So ito na nga, fast forward, nakabalik na nga tayo ng umise. Nakabili kami ng 5 upuan. Napakagandang quality na nagkakahalaga ng 700 to 750 pesos. Prepare na nga rin kami ng mga inumin, nagparingas na rin kami. Ako naman, prepare ko tong ice box na nilagyan ko rin ng yelo para sa mga drinks. Summer kasi ngayon, kaya napakasarap talaga ng malamig. At ito na nga, okay, ng pagpaparingas, kaya nagprepare na rin kami ng mga iihawin. First time ko nga lang talaga na makakita na napakarami talagang iihawin. Baboy, may manok, may seafoods, may gulay, may hotdog, hiniwang kamote, hiniwang mais, hotdog, mushroom. Ayan, meron din tayo sa usawa na napakasarap at nag-prepare nito si Mama. Hindi lang yun, syempre hindi mawawala ang Mang Inasal version. Ako, syempre, ito nga abangan natin. Hindi lang yun kasi nag-prepare na rin ng mga atay balunan at ng chicken wings. Naglagay rin si Mama dito ng bell pepper na hinati niya lang sa gitna. At syempre, itong mushroom. Sa Japan yata hindi mawawala kapag mag-iihaw itong mushroom. Syempre, para mabalansin natin, lagyan na rin natin ng talong. Sa gulay may kasama na rin nga palang kabotsa o yung tinatawag natin na kalabasa. Syempre, hindi mawawala sa iihawin ng ating onion. Maaga nga lang talagang prepare ni Mama to para kahit papano pagdating dito mag-iihaw na lang. At ito nga, nagbabaga na ang ating uling, kaya pwede na tayo mag-ihaw. Isa to sa tradisyon na hindi talaga mawawala dito sa Japan ng barbecue party kapag summer. Syempre ako lulubusin ko dahil napakadalang ko lang talaga mag-soft drinks ngayon. Mag-Coca-Cola muna tayo. So talagang init dito kapag nakababad yung ating inumin sa yelo. Long sleeve na nga ako dito at hindi na rin ako nakapag-sunblock, kaya yun, mamayang-maya sunog na rin talaga mukha natin. Syempre kapag ganitong sitwasyon, talo-talo muna tayo. Isang beses nga lang to sa isang taon, kaya syempre susulitin na natin. Yung iba nagbabarbecue kadalasan sa tabi ng dagat. Syempre pag ngayon nandito na rin ko sa Japan, huwag niyong kalimutan na mag-yakiniku. Napagandang bonding talaga nito, lalo na kapag pagod ka sa trabaho, tapos mag-yakiniku ka. Yun lang.